Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga at unahin nating pag-usapan ang matunog ngayon na pagpapaulan po ng pagtulong ng Itbulaga sa mga maswerteng napili nila nitong nakaraang Pasko para sa mga regalo na grocery mula po sa mga butihin nating sponsors ng Itbulaga. Eto na po mga Kadabarkads ang patunay at resibo na totoong tumutulong at nagpapadala ang Itbulaga ng mga regalo, grocery na siyang bukod tanging ibilang po ang gumagawa nito dahil nga po marami nilang sponsors ngayong Pasko. Mula po sa mga advertisers na talagang ang pinapamigay po nila. Kung inyo nga pong napansin or nakita yung stockroom ng Itbulaga, punong-puno po ng grocery na para bang isang manufacturing company. Alam kasi ng mga advertisers kung ano pong noon time ang tinututukan, kaya doon sila nag-i-invest ng malala. Walang iba kundi po sa Itbulaga. Kaya naman congratulations po sa mga nanalo at nabiyayaan po ng blessings ng Itbulaga. Samantalang successful naman po ang naging grand fan meet ni Roel Carreño na ginanap kahapon dito po yan sa Barangay Malinta, Valenzuela City. Sobrang nag-enjoy po ang lahat ng fans club at isa pa, nagsama-sama din po ang iba't ibang mga chapters sa event na to para ma-celebrate na din po ang kanyang birthday. Naghanda po ang mga fans club ng mga regalo para kay Roel Carreño. Maging ang mga fans club sa ibang bansa ay naghanda din at marami talaga yung nagmamahal dito kay Roel Carreño dahil isa po siya sa sikat sa mga clones na nagustuhan po talaga ng lahat. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga Kadabarkads ang tungkol naman dito sa deleted video ng isa sa mga SQ natin, walang iba kundi si SQ Jane. Kung inyong natatandaan kahapon, nag-upload po ng video si SQ Jane na kung saan tumutulong, namimigay po siya ng mga aguinaldo, mga candies, 'di ba? Hindi ko inaasahan na meron at meron palang nasasabi pa din ang mga tao na negatibo dito. Kaya ang ginawa po ni SQ Jean, dinilit niya po yung video. Sabi niya dito, deleted na po yung video, pasensya na po, di ko po napansin yung nasa likod. Nakapokus kasi ako sa mga bata. Hindi daw po nakatingin sila ate sa akin, doon po sa pamangkin nila, at saka mainit din po nun kaya gano'n na lang po ang kanilang itsura. At dahil nga po dyan, pinagtanggol naman sa SQG ng mga nagmamahal at sumusuporta po sa kanya. Alam naman natin na kahit gumawa tayo ng tama, kahit tumulong tayo sa ating kapwa, may masasabi at masasabi po sila sa ating ginagawa. Sabi nga, you can't please everyone, di ba? Bashers gonna hate kasi bashers nga sila at expect na natin na pag nasa social media niyan, iba't ibang mga komento ang ibabato sa'yo. Kaya kung ako kay SQ Jean, dead lang sa mga bashers kasi wala naman talagang masasabing magandang bashers, kundi hanapan ka ng mali kahit mabuti ang ginagawa mo. Basta alam ng nasa itaas, nabusilak ang puso ng pagtulong ni SQ Jean, dead man na lang sana si SQ, tawanan na lang niya dapat ito, di ba? Kasi hindi naman natin obligasyong mag-explain sa mga bashers at sa mga nagkokomento ng negatibo sa atin, di ba? Bagkus, ipag-pray na lang sana natin sila mga Kadabarkads. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin ang tungkol naman dito sa isang write-ups para po yan sa producer no, ng Itbulaga and syempre ng Manila's Finest. Sabi dito, Manila's Finest Paldong-Paldos Awards at tumatabo sa takilya ng MMFF 2025. Collab movie, Inalat. Give 5 kung ratings ng pelikula pag-uusapan, deserve talaga makuha ng Manila's Finest ang 5-star. Mahusay naman talaga ang Media Quest Ventures sa paggawa ng mga dekalibre at dekalidad na pelikula. Kagabi, pinarangalan ang mga pelikulang tumabo sa takilya at awards at tumakot na mga parangal ang Manila's Finest. Nasungkit ng Manila's Finest ang mga sumusunod na awards sa 51st Metro Manila Film Festival. Third Best Picture got Puno Antonio J. Villegas Cultural Awards Best
Cinematography, Best Musical Score, Best Production Design, Best Sound, Best Original Theme Song, at Best Plot. Naniniwala kami sa husay at galing ng script direction at maging ang mga gumanap na aktor at actress ng Manila's Finest. Sa ngayon, patuloy rin itong idinadagsa ng mga manonood sa mga sinihan nationwide. Samantalang ang first collaboration movie ng GMA Picture at Star Cinema para sa MMFF ay tila inalat dahil sa wala ni isang award itong nakuha. Nakakalungkot isipin dahil kilala ang GMA Pictures sa pagiging award-winning pagdating sa paggawa ng mga pelikulang tumatatak sa bawat Pilipino. Subalit ngayong taon na nakipag-collab ito sa Star Cinema ay walang nakuhang recognition ito mula sa mga hurado ng MMFF at kung dati ay maingay ang kanilang entry, tila matamlay ito at mukhang hindi rin pinalad pagdating sa ticket sales na walang saysay ang winning streak ng GMA Pictures dahil magkasunod itong ginawaran ng mga parangal at sobrang tinanggap ng manonood sa pelikulang Firefly at Green Bones nitong mga nakaraang taon. Kaya marami rin sa Kapuso fans ang nagsasabing dapat nang mag-produce ang GMA independently sa TV at maging sa pinilakang tabing dahil napatunayan na naman ito ang kakayahang mag-produce ng mahusay na pelikula at maging sa broadcasting particular sa telebisyon. So kung dati tumatabo po ng mga award ang GMA Pictures, ngayon parang wala pong nakuha mga Kadaver Gods. Ligwak ang malaking network. So nakakasad lang, 'di ba? Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga Kadaver Gods ang tungkol naman dito sa isang noontime host or dating Itbulaga host na kung saan ay napapabalita po na papasok daw sa bahay ni Kuya. Yes po mga Kadaver Gods, ito yung chika ngayon. Sinong Itbulaga host dati yan? Walang iba kundi po si Alden Richards. Sabi kasi dito, Asia's multimedia star Alden Richards papasok nga ba sa bahay ni Kuya bilang guest house sa PBB Celebrity Collab Edition 2.0. Sa pagpasok ng bagong taong 2026 at kasabay ng kanyang kaarawan sa January 2, mas aabangan pa natin si Alden Richards bilang guest house sa PBB. Marami pa siyang tuturo ang mga payo sa mga housemates, kaya abangan pa natin ang mga susunod pang kabanata sa PBB Celebrity Collab Edition 2.0. So, totoo nga kaya ito mga Kadaver Gods kasi nang lumabas po ang write-ups na to, ang daming nagsasabi na kahit ano na lang daw, pinapasok ni Alden para mapag-usapan. So, syempre naman, di ba, kasi nga artista po si Alden Richard. Syempre, lahat po ng pwedeng umingi yung pangalan niya, gagawin niya mga Kadaver Gods. Kayo ba, agree kayo dito na isang dating Itbulagaho sa papasok sa PBB? Please comment down below.